Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 at kalahating banal na misa na may liturhiya ngayong Miyerkules sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon at ikalawang araw ng Misa Triduo sa paggunita kay San Tarcisio, patron ng mga sakristan. Magsitayo na po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon, ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan, sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zawar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet Peor.
Ngunit ngayon walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito, at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang magawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kaniyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay, ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin na mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at ang mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan,
ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 19 na linggo sa karaniwang panahon. At sa tulong ni San Tarcisius na Mahal na Birhen, na atin pong pinaghahandaan para sa kanilang pagkapistahan, ay matutunan din nawa natin lalo tigit ang ilan sa kanilang mga natutunan sa mga aral ng Panginoong Heso Kristo. Sino bang may mga kaaway dito? Taas nga ang kamay ng mga may kaaway. Nahihiya na naman kayo, no? Sino dito ang madalas nangaaway? Hindi nyo na alam kung kayo ba yung inaaway o kayo ba yung nangaaway. Ngayon kasi ang tawag natin dyan, sino ang nambubuli at sino ang nabubuli? Yan. Kasi paglipas ng panahon, yung mga termino natin, yung mga lengguwahe, parang nagkakaroon ng ibang mga definition, kaya mahalaga na dapat kina-clarify ng mabuti. O ngayon, pinapaalala sa atin dito na mayroon tayong responsibilidad. Sabihin nyo nga, responsibilidad. Yan. Malinaw dito, sasabihin ko ulit at babasahin ko, ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad at nawa matutunan din natin. Ang sabi niya, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid. Naintindihan ba yon? Kung magkasala sa iyo, ibig sabihin, ikaw yung nasaktan. Ikaw yung nagawa ng hindi tama, hindi maganda. Ikaw yung napikon. Ayan. Ikaw ang napikon. Okay ba tayo? Yan. Malinaw kasi ito Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo. Oh, di ba malinaw? Puntahan mo at kausapin mo ng sarilinan. Yun yung unang step na binigay ni Kristo. Kung magkasala sa iyo, kung na-offend ka, halimbawa, nagpa-party-party kayo, di ba? Nagpa-party, o medyo yung iba napasobra, yung iba medyo may amats na, no? At nakapagbitaw ng mga joke, nakapagbitaw ng mga salita, o kung ano man, pwedeng nalait ka, pwedeng nasabi pangu ka, mataba ka, di ba? Nagtatawanan lahat. Pero sa iyo pala ay medyo nagdadamdam ka na, napikon ka na, o di, kinabukasan, pag bumaba na ang lahat ng tama, puntahan mo na, kausapin mo, i-inform mo siya. Di ba yun ang sabi? Kausapin mo. And hopefully, kapag nakinig daw, sabi di ba, no, pag nakinig siya, mapapanumbalik nyo yung inyong relasyon, yung inyong ugnayan. Naintindihan ba? Oh. Kung sakali naman, medyo ay nagmatigas at ang ano mo naman, balat sibuyas mo naman, nagbibiroan lang tayo, nagalit pa, di ba? Lalo pang nagalit. Totoo naman, ang taba-taba mo. Totoo naman, ang takaw-takaw mo. Totoo naman, nagte-take out ka, hindi pa nga tapos kumain, nagte-take out ka na. Di ba? May ganun, no? Ay talagang pinanindigan na yung kanyang sinabi ay totoo.
Then, ang sabi ni Kristo, magsama ka pa ng isa o dalawang magiging saksi para pag-ayusin kayo, para paliwanagan din siya sa mga mali niyang nagawa. Yun ang pangalawang hakbang. Naintindihan ba? Mga kabataan, naintindihan? Yan. Ang sabi ulit, kung sakaling hindi pa rin nakinig, ay, matigas talaga. No? Talagang gustong panindigan na yung kanyang ginawa ay hindi mali. Saka daw sabi, idulog nyo na sa komunidad. Idulog nyo na sa simbahan. At kung sakali, hindi pa rin siya talaga magsisi, hindi pa rin siya matauhan, okay ka na doon. Di ba? Sabi ni Kristo, okay ka na doon. So ngayon, sino mga may samaan ng loob? Bakit hindi naayos? Bakit lumalala ng lumalala ang mga away-away natin? Kasi sa atin, binabaliktad natin. Ano ang una na ginagawa natin? Chismis. Uy, alam mo, Mari, naku, talagang anong ginagawa ngayon? Magpo-post sa kanilang social media. Magpaparinig kung ano yung naramdaman niya, ipaparinig sa buong netizens na kahit wala namang kinalaman at kinaugnayan sa iyong nararamdaman at hindi alam yung tamang konteksto kung anong pinanggalingan ng iyong pagdadamdam, ipinaalam mo na sa buong komunidad. Kaya yung isa tuloy, walang kaalam-alam, siya na pala yung pinag-uusapan, pinagchichismisan. Kahit nga sa loob ng pamilya, kahit nga mag-asawa, di ba? Yung may tampo ka sa asawa mo, may galit ka sa asawa mo, imbis na kausapin mo yung asawa mo, sa group chismis mo ilalabas. So kaya, mas madaming nadadamay, mas maraming nakikisangkot. Yung medyo may yung mga sosyal, anong ginagawa? Yung may mga kaya sa buhay, korte agad. Sasampa agad ng kaso. Libel agad. Na hindi muna nag-usap, wala munang tinawag na pwedeng tulungan nyo nga kami para maayos namin ito. O kaya, tayong dalawa na lang muna, ayusin na natin ito. Gusto ko lang naman ipaliwanag sa iyo na may mali kang nagawa, nasaktan mo ako, pero para maibalik natin. Yung reality, anong ginagawa natin? Sinong hindi makatulog pare-pareho sa kakaisip mo sa ginawa sa iyo ng isang tao na minsan din naman, hindi naman niya intensyon. Nagkakatuwaan lang. Pwedeng ganun, di ba? Nagkakatuwaan lang. Kaya minsan, kala niya kasi close na kayo. Kung ipapaunawa mo ng mabuti, di mas ayahay ang buhay. Yung galit mo, ipapaalam mo na sa mundo, at ang pinakahuling makakaalam, yung taong involved. Sabihin niyo nga ulit, responsibilidad. So yung hindi lang pala doon sa nakagawa ng mali, yung responsibilidad para ayusin ang ating mga gusot, kundi kung sino yung nasaktan, nagawa ng kasalanan, mayroon ka pa ring responsibilidad doon sa taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Tungkulin mo pa rin, ipaalam sa kanya, tungkulin mo pa rin, ipaliwanag sa kanya, tungkulin mo pa rin, maibalik siya sa tamang landas. Maibalik siya sa Panginoon. Ngayon, kung paiiralin natin ng pride natin, wala talagang mangyayaring kapayapaan sa ating isipan. Kaya, tingnan niyo mga mukha ng katabi ninyo. Yan, walang kapayapaan ng mukha. Kasi laging iniisip yung ginawa sa iyo, yung gumawa niyan sa iyo.
At kapag nagkikita kayo, minsan kahit sa simbahan, pag nagkikita na, nagngingit-ngit ka na. Kumukulo na ang dugo mo. Pero pag pinagharap mo yan, ay, yun lang ba? Dahil lang dun sa lumpia? Ay, dahil lang sa minudo na dapat ikaw ang nag-uwi, pero naiuwi niya nang hindi niya alam. Di ba? Mga mabababaw na pinagtampuhan, pinag-awayan, pero parang napakalaki na buong pamilya, buong Pilipinas apektado sa iyong pagkilos, sa iyong nararamdaman. Ano tayo makakarating sa langit niyan? Yeah. Pero sana po, no? Binibigyan tayo ni Jesus ng gabay para pagaanin ang buhay natin. Huwag nating pabigatin ng pabigatin ang atin pong ugnayan sa isa't isa. Amen? Tumayo na po ang lahat. Sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking Amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan, ng may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawaan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at may handa sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Cristina at Sofriana na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay.
Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.